Network Entertainment. Itong carbon dioxide efflux, pwede mo siyang gamitin as a indicator for mangrove health kasi this is a normal process naman na nangyayari sa mga mangroves. And pwede mo rin siyang gamitin to inform mga management and restoration strategies kasi if you want, kunyari sa parang kung gusto mo, I guess, i-lower yung carbon dioxide na nire-release ng mga mangroves, here's what you should do. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito sa Behind the Science podcast ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa tatlong journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a registered professional forester and early career mangrove ecologist. He earned this degree in BS Forestry from UP Los Baños in 2023, where he graduated as magna cum laude. He currently works as a research associate at the Wetland and Linked Aquatic Terrestrial Ecosystems Research Laboratory at the Institute of Biology UP Diliman, conducting mangrove blue carbon studies across the country. Beyond research, he practices science communication on social media under the handle Kalikasyan, where he creates educational short-form videos on plant biodiversity, ecology, and mangroves targeted to engage Filipino youth. So without further ado, let's all welcome Mr. Sean Paul Manalo. Hi Paul, thank you for having me.
Ayun, so welcome Sean sa podcast. At bago tayo magsimula 'no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto niyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita niyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcasts, and Facebook. At paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So ang pag-uusapan natin related dito sa mangroves, ang pagsukat ng carbon dioxide if ano bang pag-pronounce nito? Efflux? Efflux? Efflux yung If pronunciation ko. carbon dioxide efflux sa mangrove forest gamit ang isang low cost na equipment. So kung ano yon pag-usapan natin in detail mamaya. So ang study na 'to ay na-publish sa SciENJ at madami na rin kaming mga featured studies dito tungkol sa ayun nga, mga na-publish dun sa SciENJ. So please check episode 100 with Miss Alexandra Hulog. Ang pinag-usapan namin dun ay nag-develop sila ng technique para manufacture ng mga alginate microbeads na pwedeng gamitin for cell encapsulation. And episode 94 with Dr. Leilani Dacones. So sa episode naman na 'to gumamit sila ng bioinformatics para tignan kung ano yung genes na nagka-cause ng fruit scabs. So ayun, the usual bago natin pag-usapan yung research ni Sian, kilalanin muna natin siya as well as yung naging journey niya as a scientist. So Sian, graduate ka ng forestry and can you share bakit forestry yung kinuha mo na kurso nung college ka? I guess nung high school, um, time na to parang mag-pick, pumili ng mga courses na ite-take for entrance exams. During that time, parang dun ko na-realize at nagkaroon ng deeper understanding kung yung importance ng mga forest ecosystems dito sa Philippines, tapos yung ah, mga threats na nafe-face nila. So during that time, dun ko parang na-realize na gusto ko mag-contribute sa conservation ng Philippine forests. So nung magsusulat na ako ng choices ko for UPCAT, um, pinili ko talaga forestry, yun talaga yung first choice ko. So kasi I really wanted to contribute sa contribution as a conservation at restoration ng Philippine forests. Although, yeah, marami pa akong ibang choices actually sa iba't iba't ibang mga universities na in-applyan ko, iba't iba rin yung mga courses na sinulat ko. Like meron akong political science, legal management, civil engineering dun sa other universities. Tapos nung it was time na to pick kung anong university gusto ko, ipinilit ko talaga sa nanay ko na magfo-forestry ako. Kasi gusto niya mag-political science ako. Pero ayoko mag-law kasi gusto niya maging lawyer ako. Ayoko yun. Gusto ko talaga mag-field, to be outdoors. So, pinilit ko talaga, iniyakan ko talaga yung nanay ko. Forestry. Ipag-forestry mo. Libre naman yung tuition. So, ayun, napagbigyan and ayun, here I am now. May nag-introduce ba sa'yo sa ano, dito sa ayun nga yung forestry na subject, bakit gano'n passionate sa forestry na nag-go against ka dun sa kagustuhan ng nanay mo? Actually, ang first introduction ko sa forestry is nung tumitingin na ako ng mga possible na courses na i-take. Kasi yung isang other um, parang interest ko is mag-take ng biology. So, very general kasi yung biology. And parang gusto kong interested talaga ako sa forest, sa mga plants. As I found that biology medyo general siya. Although I find out now na pwede ka palang mag-take ng specific path in biology. Pero ayun, hindi ko sinulat yung biology as my first choice kasi gusto rin ng mga parents ko na mag-doctor ako. And if I took biology, baka mamaya manudge nila ako into that direction na mag-doctor. So, kung talaga yung path ko, forests. No other chances to go into other careers na ayoko.
Ano ba yung profession nung ano, nung parents mo? Lawyer at doctor? Nag-college sila do physical therapy. So, although hindi sila physical therapists right now, actually business people sila. And parang gusto rin nila makita yung dream na yun for me because they look up a lot. Malaki talaga yung tingin nila sa mga professions na yun kasi really honorable naman talaga sila serving uh, the people, yung curing diseases, very honorable profession ang pagiging doctor. Pero I really do not see that for me. Kaya, ayun. Ayoko talaga. Forestry talaga. Pero I guess natuwa naman sila nung graduate ka na magna cum laude. Yes. As in, along the way, na-realize naman nila na dito talaga ako masaya. Kaya, very fully supportive na sila nung nakapasok ako and until now. And Tsaka ang ganda din na ano, yung forestry sa LB kasi yung kumbaga parang backyard niyo, yun na rin yung laboratory, nandiyan yung yes, Mount yes. Makiling, 'di ba? Anong klaseng mga activities or laboratory activities yung ginagawa niyo sa ano, sa Mount Makiling to learn ito nga yung forestry? Really very, very varied no mga sobrang laki pa lang field ang forestry. Akala ko more on parang biological sciences lang siya. Pero actually, meron kang forest engineering, meron kang economics, meron kang social forestry. Kaya sobrang dami. Akala ko matatakasan ko na yung math sa forestry kasi gusto ko lang talaga science. Pero andun pala lahat ng math sa pagsusukat, sa mga statistics, sa economics. So marami kaming activities pero yung sa aking specialization na environmental forestry, specifically forest biological sciences, mga biodiversity assessments ng trees, forest mensuration, pagsusukat ng mga trees, um, meron din, as in marami talaga, meron ding wildlife sa forest biological sciences, fungi, diseases, and yun sa FPS, sa forest biological sciences. Um, yung mga other aspects of forestry, which is yung economics, yung forest mensuration, industrial forestry, yun yung mga sukat-sukat talaga ng mga puno for production and economic ano um, purposes. Pero gusto ko sa conservation side, so pumunta ako sa environmental forestry, forest biological sciences. Medyo nakakatawa yung binanggit mo sa ano, sa math. Kasi nung kumuha ako ng geology nung college ako, isang sinabi din ay ano, eh, wala daw masyadong math. Pero kailangan mong pagdaanan yung algebra, yung calculus. So I guess sa mga ano, sa mga students, hindi niyo talaga matatakasan yung math kahit anong kurso kayo. Yun yung ano, sinasabi natin na language ng universe. Like even sa sciences, sa mga research, Oo. statistics. Hindi niyo talaga yan matatakasan. So, siguro ano lang din, kung nahihirapan kayo ngayon at hindi niyo nakikita yung value niya, ano lang, trust the process kasi eventually 'pag nagtrabaho kayo dun niyo lang talaga yung value nung mga pinag-aaralan niyo sa math. So, ayun lang, side comment lang. Balik naman tayo dun sa ano, nung time mo as a forestry na student, ano yung favorite and least favorite mo na forestry subject? Pinaka-favorite ko talaga is taxonomy, yung taxonomy of forest plants. So, dun, as in, yun talaga yung favorite ko, yung pag-identify ng plants. So, super curious kasi talaga ako kapag may makikita akong halaman, gusto ko malaman kung ano yun. So, even before, kahit nung high school, pag may makita akong halaman, isa-search, pipicturein ko na siya, isa-search ko na siya online, titignan ko na yung Wikipedia articles about it. So, parang nag-come through yun through uh, forest taxonomy. Tapos, ang least favorite ko naman, ano ba yun? Economics. Forest economics. May dalawa kami economics subjects. So, yung prereq na Econ 11, tapos yung forest economics.
Yung taxonomy talagang mine-memorize niyo yung mga species ng puno and plants, gano'n ba 'yun? Mm. Meron kaming checklist ng mga puno and mga plant species na within Mount Makiling. Tapos every week, almost almost every day, lumalabas kami um, sa field dun sa Makiling sa MBG Makiling Botanic Gardens or sa forest sa dun pa sa loob-looban na Makiling. Dinadala kami ng professors namin. Pinagko-collect kami ng mga specimen para tas ini-introduce sa'min yung mga unique features niya that will help identify yung species. So, sa itsura, sa phyllotaxy, sa texture, sa scent, minsan even sa taste. Mahilig akong umatngat ng dahon. Paano 'yun 'pag ano, 'pag nakakalason? I mean, taste lang kung yun yung sinabi ng prof na pwede mo siyang ma-identify kasi never taste a plant kung hindi mo siya alam. Okey. So, kunyari yung sampalok, yung leaves niya maasim, yung alibangbang maasim rin yung leaves niya. Yun yung mga naalala ko. So And ginagawa mo then pala yung ano, kasi 'di ba may isa ding sikat na creator na, assistant professor sa LBC ano, Ethan Hernandez na talagang nginunguya niya yung mga dahon na pinapakita niya sa video. So talagang ginagawa niya yun ng mga forester. yes, kapag alam kung ano talaga yung species, if hindi mo alam, never never do that. From LB naman, paano ka naman ngayon napunta sa UP Diliman to work as a research assistant? Um, After graduating in 2023, siguro after a few months lang, may nakita na akong posting online na hiring ng research assistant on mangroves. Um, Nung nag-forestry ako, I wasn't parang 100% interested sa mangroves pero aware ako sa importance niya, yung ecological importance niya, yung mga ecosystem services na provide niya. And then, pero nung nag-apply ako sa job na 'to, nung natanggap ako, parang dun nag-develop yung talaga yung appreciation ko sa mga mangrove ecosystems. It's like deeper yung understanding ko. Parang dun na talaga ako na-sold na gusto ko na mag-study ng mangroves. Um, Tapos dito kasi sa hometown ko, dito ako ngayon sa Banis, dito sa Pangasinan, marami rin kaming mangroves, mga riverine mangroves. So, nakikita ko sila almost every day and gusto ko mag-contribute na ma-conserve yon. So, nakapag-fieldwork na rin ako dito multiple times. Actually, last week nag-fieldwork kami dito for mangrove nag-assessment kami dito. So, in a way, gusto ko rin mag-give back dito sa hometown ko. Kaya, kinontinue ko mag-pursue, ituloy mag-study ng mangroves as a research assistant. During college ba pinag-aaralan niyo rin yung mangrove forest? Kasi parang ang laking jump na from terrestrial forest, napunta ka naman ngayon sa ano, sa mangroves. Actually, yes. Yung first biggest encounter ko talaga sa mga mangroves is during yung sa taxonomy na subject. Kasi yung field trip namin dun sa forest taxonomy na um, course is sa Pagbilao, yung experimental mangrove forest sa Pagbilao. So, buong field trip dedicated to learning all about yung mga mangrove species dito sa Philippines. Kasi yung Pagbilao doon ata yung pinakamaraming mangrove species in one place dito sa Philippines. So, doon namin natutunan. Although, parang during that time ng field trip, um, I guess hindi ko gaanong sineryoso or like in-study ng kwan kasi hindi siya included sa exam namin kasi yung exam namin is sa taxonomy is bibigyan kami ng specimen
yung mga species tapos isusulat namin, ayun field trip lang one time lang kapag mag-e-exam kami sa forestry sa upper campus, wala namang pagkukuhanan ng specimen doon sa campus. So, since hindi siya kasama sa exam, hindi ko siya na-review ng maigi. Nung going into this job, ang parang ginawa kong review is pumunta ako sa nearby mangrove park dito sa amin. Tas doon ako nag-review in preparation for yung job interview. So, ayun. Ngayon ba nagma-masters ka na rin diyan sa UP Diliman or, for now RA work muna? For now, RA work lang muna, pero I'm currently in the process of applying for masters, especially mga scholarships. Kasi yun talaga yung kailangan ko para makapag-masters. Kailangan ko ng scholarship. Nice, nice. Ayun, so I guess madami na kaming napagkuwentuhan sa naging journey ni Sean. Ngayon naman pag-usapan naman natin yung naging paper nila. So ang title nito ay Exploring the Potential of Low-Cost Portable Carbon Dioxide Meter in the Assessment of Soil CO2 Efflux in Philippine Mangroves. So Sean, first question palagi sa segment na 'to, can you explain yung paper mo, tungkol saan ba ito in one sentence? So, itong paper na to aims to assess yung carbon dioxide efflux ng mangrove soils sa Prieto Diaz sa Sorsogon across different stand types, across mga intact natural forests, plantations, mga planted sites, restored sites, and mga recolonized mangroves. And also to assess yung potential ng paggamit ng low-cost meter sa pag-measure ng soil carbon dioxide efflux. Ayun, so siguro definition of terms muna tayo. Ano yung efflux? So, efflux, so may dalawang parts yun, yung E tapos yung flux. So, yung flux is yung movement ng gas in a system. So, yung E-flux, E means outside, opposite siya ng influx which is yung pagpasok ng gas. So, E-flux, yun yung paglabas ng carbon dioxide sa soil ng mangroves, palabas sa atmosphere. So, outward movement ng carbon dioxide. I guess very familiar na concept sa atin na yung mga mangrove forest ay nagso-store sila nung carbon dioxide, carbon, ina-absorb nila yung carbon dioxide sa atmosphere. Pero ito yung sinasabi mo, nagre-release din pala sila ng carbon dioxide. So ano yung process, bakit ito nangyayari? So, ayun nga, mangroves are known to be efficient carbon sinks. So, on average, yung global average ng amount of carbon in-store ng mga mangroves is nearly 700. Tapos dito sa Philippines, in a bibliometric study conducted a few years ago, yung nakitang average ng carbon na in-store ng Philippine mangroves is around 400 megagrams per hectare, so 400 tons per hectare. So, yun yung alam ng karamihan, yung pumapasok na carbon sa mangrove ecosystem. Pero meron ring lumalabas. So, yun yung emissions, yun yung efflux. So, itong efflux na to is a combination of a result ng respiration, yung tinatawag na autotrophic respiration, which is yung carbon dioxide na nilalabas ng halaman, ng mga puno through their leaves, their lenticels. Tapos may lenticels rin kasi sila sa roots. So humihinga rin yung roots nila. Naglalabas rin sila ng carbon dioxide sa roots nila through autotrophic respiration. Yung second is yung heterotrophic respiration. So ito yung respiration ng mga microorganisms na nagbe-breakdown ng organic matter sa soil. Kasi ang mga mangrove soils, they are rich in organic matter. Yung organic matter, yun yung carbon na ni-store sa ecosystems. So, a part of that
is nabe-breakdown ng mga microorganisms na yon for their food. Tapos, yung mga microorganisms nag-e-exhale rin sila ng carbon dioxide. So, yung carbon dioxide from microorganisms plus yung carbon dioxide from the roots, um, add them together, yun yung total carbon dioxide efflux ng soil. Bakit ba important yung ganitong klaseng measurement na ano, ime-measure mo yung pumapasok at yung lumalabas dun sa ano, mangrove forest na carbon? Anong significance nun? So, important ito in order to have really a deeper of understanding of movement ng carbon in a system. Itong carbon dioxide efflux, pwede mo siyang gamitin as a indicator for mangrove health kasi this is a normal process naman na nangyayari sa mga mangroves. And pwede mo rin siyang gamitin to inform mga management and restoration strategies kasi if you want, kunyari sa parang kung gusto mo, I guess, i-lower yung carbon dioxide na nire-release ng mga mangroves, here's what you should do. Yung parang ganun. So, it's really important. Kasi, ayun nga, mostly, yung pumapasok lang yung ini-study natin. How about yung lumalabas? In fact, dito sa Philippines, before this study, isa pa lang yung published study on mangrove soil CO2 efflux, and that was back in 2017 na nakonduct in Palawan. So, very understudied siya sa Philippines. Ano ba dapat yung ideal scenario, equal yung pumapasok at lumalabas? Um, I guess ang ideal scenario if you want really to have a high carbon stock is mas maraming pumapasok kaysa sa na-i-emit na carbon. Ang ganun kasi, that's the reason why mataas ang carbon sa mangroves, na ni-store ng mangroves kasi mas mataas nga yung nasa-sequester ng carbon versus dun sa lumalabas. So, kung mas mataas yung emission, ibig sabihin naglo-lose ka ng carbon sa ecosystem. Curious ako dun sa binanggit mo kanina na ano, yung global average ay 700 tons per hectare yung na-absorb, tama ba yung That's, narinig ko? yun yung 700 tons of carbon per hectare. Yun yung global average na nai-store sa mangroves. So, Tapos yun yung sa yung Pilipinas mas mababa sa global 400. average? Although, yung study kasi na yun, um, parang may yung 400 sa Philippines is bibliometric study siya. Tapos, um, maybe one of the reasons kung bakit mas mababa siya sa global average is because yung mga na-assess, kulang pa sa assessment ng mangroves dito sa Philippines. Kasi yung mga relatively intact na mga forests natin, konti pa lang yung nakakapag-study like sa Palawan, dun maraming mangroves. Although mahirap kasi mag-study doon also sa Tawi-Tawi sa Mindanao area. Doon yung maraming intact mangrove forests. Tapos mahirap uh, gumawa ng carbon stock assessment. Also mahirap rin kasi mag-soil carbon stock assessment. Yun yung very understudied dito sa Philippines kasi ang pag-conduct ng soil carbon stock assessment, you need equipment and like kailangan mo ng oven, furnace, and not a lot of universities have yung ganong equipment in order to be able to do soil carbon stock assessment. Kasi sa soil, yun yung pinakamalaking carbon pool in a mangrove ecosystem. So that's more than 50%, 50, around 50 to 90% ng carbon na nasa mangrove ecosystem
is nasa soil na carbon fuel. Okay. So basically yung idea bakit ginawa yung study ay yun nga, yung typical way of measuring yung carbon may kamahalan siya at gusto nyo mag-introduce ng cheaper alternative. Tama ba? Yes. Um, yeah, one of the reasons na rin yun is yung traditional way of assessing soil carbon stock. Yung stock is yung carbon in one period of time expensive. Tapos meron din kasing uh, way to measure yung change, uh, yung carbon emissions. Ito naman kasi dito sa soil CO2 efflux, carbon dioxide gas yung minimeasure in gas form. Yung conventional way na pag-assess nito is using infrared gas analyzers. So, tapos gas chromatography or even mga flux towers, which are very, very expensive equipment. Itong CO2 efflux is just another way to, parang isa siyang way to measure carbon in an ecosystem. Parang pinagyan natin siya ng temporal aspect. Kasi yung carbon stock, that's just one period in time. Itong CO2 efflux, meron siyang temporal aspect. So, ayun, that's why we're trying to explore kung pwede bang gumamit ng low-cost meter kasi very, very expensive yung traditional, conventional equipment. Kung umabot kayo sa puntong ito, alam kong nag-e-enjoy kayo sa kwentuhan natin kasama ang ating mga Pinoy scientists. Kaya pasensya na kung naistorbo ko kayo. Gusto ko lang ipaalam na mayroon na tayong Patreon kung gusto nyo mag-enjoy ng mga exclusive benefits at syempre suportahan din ang Behind the Science podcast financially. $5 per month lang siya at kung gusto nyo i-avail ang subscription na ito, punta lang kayo sa www.patreon.com/btspodcastph. So with that, anong tawag dun sa low cost nyo na equipment at can you share yung methodology na ginawa nyo dito sa study? So, gumamit lang kami ng CO2 meter. Yun yung pangalan niya. Para handheld lang siya, para siyang old phone, para siyang makalumang cellphone, para siyang walkie-talkie size na CO2 meter, portable siya. Tapos, mini-measure niya yung concentration ng carbon dioxide in a definite volume. So, over time, nag-i-increase siya kapag nilagay namin siya dun sa chamber niya. Dito kasi sa study na to, ang ginawa namin is dinala namin yung handheld meter sa mangrove forest. We made sure na it's low tide. Tapos pinatong namin siya directly sa sediment. And after that, tinakpan namin siya ng plastic na container. Actually, yun rin, very low cost rin yun. As in, plastic lang siya na parang, anong tawag doon? Plastic Parang na orokan, parang rectangle ganun. Oo, parang ganun lang talaga. Very makeshift siya. Kasi exploratory lang tong study na to. So, pinatong lang namin, kinover namin yung meter. Tapos, sinubukan namin i-seal yung sides ng plastic chamber with sediment para ma-block yung air from going out to try to mimic a vacuum chamber. So, ayun. We turned on the meter, tapos, ayun na, tinake note ko na yung readings ng temperature and carbon dioxide concentration in ppm every 2 minutes for 30 to 40 minutes na interval. Ang So, tagal. Every 2 minutes tapos nire-record mo lang? Manually mo yes, nire-record? manually ko siyang nire-record sa equipment na ginagamit namin. Pero actually, meron kaming dalawang biniling equipment. Yung merong isa, relatively mas mahal siya, pero handheld CO2 meter pa rin siya. I think less than 100,000. Mas malaki siya ng konti. Tapos automatic siya na nagre-record ng readings
concentration, humidity, temperature, mas marami siyang parameters. Pero during one of our testings, nasira siya. Kasi tumigil na lang siya. I think tinetest namin siya sa Mindoro. Tapos, meron kaming isang site na medyo basa yung sediments. So, nung pinatong namin, tapos kinoveran namin ng yung plastic chamber. I think, tas medyo mainit rin nun. So, yung nag-build up yung moisture sa loob ng chamber, and we think na yung moisture pumasok sa loob ng mas mahal na meter na yun, kaya siya nasira. So, ngayon, manual na yung ginagamit namin using an even cheaper na handheld meter, which nakaka-survive pa rin naman until now. So, ayun. By cheaper, how much cheaper? Think around around 20,000 yung current meter na or less. So, until now, Okay na rin, nag-survive pa rin naman hindi siya. kailangan dumaan sa bidding. May ano pa ba yun, may calibration pa ba yun bago kayo gumawa ng measurements niyo dun sa field, may calibration pa ba yung ganitong equipment? So, yung ginagawa namin doon is tina-turn on namin yung equipment. Tapos pina-place niya sa sediment. Tapos hinihintay na mag-stabilize yung readings niya. Pag stable na, doon na namin kino-cover. Tapos sinisil yung sides. Tapos once nakita na namin na umaakyat na yung readings, ay doon na kami nag-i-start mag-take ng i-take down yung values. Although itong ang method na to is very simplified and makeshift. Tapos, so we recognize na, I guess, merong underestimation or lower accuracy. And one way na ma-improve siya is through, if we could calibrate it sa conventional gas analyzer para makita kung anong conversion factor yung pwede namin gamitin in order to make our values more accurate. So with that method pala, yung nangyayari, 'di ba, ilalagay niyo yung CO2 meter sa sediment, tatakpan. So ibig sabihin, yung reading mo tumataas yun over 30 minutes tapos parang nagpa-plateau after 30 minutes kasi naabot niyo yung maximum na concentration. Parang gano'n ba yun or hindi? Actually, pag mas tumatagal, mas mabilis yung pagtaas ng concentration sa dun sa chamber. So actually, mas bumibilis siya. Sometimes naman, biglang bababa yung concentration, and that's when ma-realize ko na, baka na-break yung pagka-vacuum nung chamber, like nagkaroon ng leak kasi nga sinil lang namin with mud or baka nag-dry out. So nagkaroon ng opening kaya bumaba yung concentration. So in that case, either uulitin ko yung start from zero or start from the beginning ulit, or kung hanggang kailan lang umabot yung measurement, dun lang yung hanggang dun na lang. Kasi ang kalaban dito is tide. So minsan mabilis tumaas yung tide, so we have to be out of the site bago abutan ng tubig, kasi pag may tubig na hindi na pwedeng kumuha ng measurements. Saan niyo pala ginawa yung study na 'to at bakit yun ang napili niyong study site? So yung study na to was done in Prieto Diaz sa Sorsogon. Ito yung southeasternmost point ng Luzon Island. And itong site kasi nito is parang na-establish na siya from an existing project. So project na siya, site na siya before. So bumalik na lang kami in order to do the measurements ulit. So ayun, in Prieto Diaz, meron kaming 6 sites.
natural, restored, and recolonized. Tas dalawang two sites for each stand type ng mangroves. Ay, recall ko lang pala kung tama yung pagkaintindi ko dun sa results na sinabi mo kanina. So basically, itong low cost na equipment na sinabi nyo, parang good enough na siya to do these measurements. Pero sa tingin nyo ay underestimated pa rin yung actual kapag gumamit ka ng conventional technique. Tama ba yung intindi ko? Yes, yes. Kasi yung values namin, yung nakuha naming values is 19 tons of carbon dioxide per hectare per year sa recolonized sites, pinakamataas sa recolonized. Tapos around 16 sa mga planted sa restored sites, tapos 15 sa mga natural sites. Tapos when we compared that to other studies within Asia Pacific, nakita namin na within range naman siya, although on the lower end. Kasi may mga values na umaabot 150. Pero meron din namang values na 1, 2 na gano'n. So, on the lower end siya. Tapos medyo comparable naman siya in other sa mga ibang studies na ginawa sa Southeast Asia. Pero yun nga, lower side. Anong ibig sabihin nung binanggit mo na yung natural, restored, and recolonized? So, yun yung mga klase ng mangroves sa mga sites namin. So, yun yung stand type. Yung categorize namin yung sites based on kung anong klaseng mangroves siya, kung natural ba siya. So in this case, natural refers to intact mangrove forests. So ito yung mga old growth forests. Tapos restored. So ito yung mga mangrove stands na deliberately itinanim. And then lastly is yung recolonized. So this refers to mga secondary mangroves na naturally tumubo ulit after disturbance. So secondary sila. And ito mga recolonized sites ay typically these are found in abandoned, undeveloped, underutilized fish ponds or AUU fish ponds. So mga ponds na napabayaan na, tapos since napabayaan na sila, tumubo na lang ulit naturally yung mga mangroves. Diyan pala curious din ako kasi may ginawa din ako dati na study na remote sensing study naman siya. Tapos nakikita ko na talagang kino-colonize nga nung mangroves basta may available na land area, iko-colonize niya 'yon. So curious lang ako, hindi na 'to kasama sa study mo. Pero what are your thoughts sa planting versus hayaan lang yung mangroves na na mag-naturally colonize nung yung available na lupa? Planting or restoration can be good if done the right way. Kung sa tamang zonation, kung sa tamang sites, kung previously mangrove pa siya. Tapos kung yung itinatanim mo is yung tamang species pa, kailangan may site species matching. So it can be good. Yung mga sites kasi na naturally recolonized, usually sa mga fish ponds, so meron ng yung disturbance nito, decades ito. So yung mga sites na to is highly disturbed. Tapos yung hydrology niya is hindi na natural kasi meron nang nag-build ng mga walls, yung mga dike, yung mga fish pond walls. So nabablock yung natural flow of water. So, sa mga ganong instances, especially dito sa mga recolonized fish ponds, instead of planting, one of the best ways to do is yung eco-engineering or yung pag-restore talaga sa hydrology ng site by tearing down yung mga dikes, yung mga fish pond walls, tapos yung pag-create ng channels. Kasi kapag hindi restored yung hydrology ng site, it tends to be that yung mga mangroves ay stunted, tapos hindi rin sila makakapag-store ng ganun karaming carbon kasi stunted yung mangroves. Tas relatively unhealthy kapag dun sa mga abandoned fish ponds na
altered yung hydrology. So in that case, one of the best ways to do is yun nga, yung eco-engineering, tear down the pond walls and maybe let nature do its work na kapag ganon. Kasi meron naman na eh. And if nahihirapan talaga, maybe that's when you can start to introduce, not introduce, yung pwede mo nang tulungan by planting sa mga fish ponds. Ayun, so I guess madami na kaming na-discuss dun sa study ni Sean. For anyone interested, puntahan nyo lang yung link sa description. Ngayon naman, discuss naman natin yung more on behind the scenes ng study na 'to. So, in this study, ano yung funding ng ano yung klaseng funding ang natanggap nung project at ayun, saan niyo siya ginagasto? So itong study na to was funded by dalawang projects. So for part siya ng 2 different projects. So yung fieldwork na it yung mga fieldwork was funded by 2 different projects. It's, yung una is, from USAID under the National Academy of Sciences. The second is another grant from United States Forest Service. So both US funded projects, research projects. Buti na lang natapos na kami sa lahat ng kailangang gawin nung bumalik si Trump kasi biglang Mawawalan kayo ng wala. funding 'no? Oo, buti natapos na kami. So a lot of yun nga, yung funding goes to yung fieldwork namin and yung salaries namin as RAs. So ayun, sa fieldwork usually it lasts a week. Tapos usually yung mga kina-cash advance namin for fieldwork are 100K to 150. Mas mahal kapag ayun nga, kapag kailangan mag-travel by plane to Prieto Diaz kasi yung mga previous RAs na subukan nilang land travel from Quezon City to Prieto Diaz, Sorsogon, sobrang tagal, parang pareha. Like, konti na lang yung idadagdag mo pag mag-eroplano ka, tapos yung, ayan, yung amount of Kailangan mo rin time. i-account yung pagod, eh. Oo, oo. Kasi nakakapagod na nga mag-mangroves, papagodin mo pa yung sarili mo sa Sa pag-travel. biyahe. So, Curious ako sa ano, experience ng procurement sa US funded na ano, na project. Kasi 'di ba pag halimbawa DOST, ayun nga pag 1,000 hindi ko alam kung nagbago na ngayon pero nung RA ako kapag 1,000 kailangan ng 3 quotation. Pag 50,000 kailangan dumaan sa bidding. So dito sa experience mo sa ano, isang US funded na project, ano yung can you share din yung mga ganitong experience sa procurement? yeah. Yun nga yung naririnig ko before kapag government-funded project, kapag Philippine government, napakahirap. Thankfully, in my experience, itong mga funding sources namin is relatively mas madali kasi dumadaan rin yan sa foundation. Yung foundation na yun is MRF, yung Marine Environment Resources Foundation sa MSI. So dun napupunta yung funds namin. Sila yung nag-a-administer nitong project. Tapos relatively mas madali. Kailangan lang ata ng quotation kapag more than 15,000 pesos. So, Ayos. ayun. Ayun, mas mabilis talaga kapag sa foundation, even yung sa sahod, dati natatakot ako, sabi nila kapag mag-RA ka, madidelay yung sahod mo. Pero, Yes. buti naman, in my case, naswerte ako sa project na napasukan. Hindi ko na-experience yung ganun nakakatakot na months bago dumating yung sahod. Ano, masasabi mo na memorable na not so good and good experiences in this study? Memorable, I mean, yung isa nakwento ko na sa'yo earlier, yung nasiraan kami ng yung first meter na ginagamit namin na mas mahal, Ay, anong nangyari dun, napaayos niyo yun? hindi na namin napaayos.
So, yun yung isang unang memorable kasi ayun. Tapos fun yung, I guess, itong kind of study na nag-e-explore ka ng possibilities. Kasi s um, hindi ko pa 'to nagawa before, so yung process ng finding out what to do tapos can be fun yung 'pag nasa fieldwork ka na. Pero once, makabalik na sa lab, when it's time to process the data that you've gathered, parang dun na sumakit yung ulo ko. Dun ako nahirapan kasi hindi ako familiar talaga sa side na 'to, yung pag-measure ng gases, yung pag-convert ng concentration ng CO2 ta's gagawin mong, um, from a concentration na value, gagawin mo siya into weight. So, yung paggawa nung mga calculations using yung temperature, yung volume ng gas inside the chamber, yung concentration, yung calculation talaga na yun, dun sumakit yung ulo ko. Pero once na natapos ko yun, parang very satisfying yung feeling na wow, napagdaanan ko yun, naghirap ako tapos, wow, may data. Tapos, comparable yung data to other studies. So, I guess, ayun, memorable yun for me. Paano mo sinabi sa adviser mo na nasira yung equipment? Um, I guess nung ginagamit na nung project leader namin, si Dr. Salmo, it was his turn na to use the equipment. Parang dun na biglang hindi gumana. I don't think it was at that exact moment. Baka, kasi later in the day na yun eh. Baka all throughout the day, dun rin nagkaroon ng through repeated uses throughout the day, dun na rin siya napasukan ng um, moisture sa loob. So baka yun lang yung naging um, point na nag-give up na yung equipment when it was his turn to look at it. So, ay, Ito lang yung ano, eh, minsan nakakatakot 'pag RA ka minsan nakakatakot na 'pag ikaw nakasira ng equipment paano mo yun sasabihin sa adviser mo, pero 'pag ano, mm, 'pag yung adviser mo yung nakasira, okey lang. Problema na yun ni sir, yun lang. parang gano'n. So, ano pa ba? I guess yan lang yung gusto kong tawag nito, pag-usapan sa naging experience yung this study. Gusto in this segment gusto ko rin ano, na ma-promote mo din yung ano nga, yung channel mo, yung Science Communication Ah, channel mo. So, yes. can you share din sa audience, paano mo ba sinimulan itong ano, itong kalikasan mo na ano, na channel? Um, it was, dati pa lang talaga nung high school mahilig na akong gumagawa ng videos. Um, Tapos parang gusto ko mag-multimedia arts dati pero I had to give that up to take up forestry. Tapos during my college years, every time na merong, video output parati ako nagvo-volunteer. Ako yung mag-e-edit. Ako gusto kong gumawa ng ayan. Tapos when I graduated, tapos I started this job, um, parang nagkaroon ako nung wala pa akong maraming responsibilities, parang nagkaroon ako ng maraming free time to do stuff. Tas during that time dun rin nagsisimula yung 2023 ito, March, April, mga gano'n. Dun rin nagiging sumisikat yung mga short form videos. So at that time, wala pa akong nakikitang other content creators na gumagawa ng ganito. Parang a month later ko pa na-realize na andun rin na gumagawa rin pala si Celine Murillo. Ah, Tapos ayun, one time going to work, um, may na-encounter akong narrative sa labas ng dorm ko na in full bloom siya. So I just started recording and then ayun like matagal ko na siyang gustong gawin, matagal ko na siyang idea. Parang dun lang ako nagkaroon ng time to actually start it, yung paggawa ng educational na mga videos on plants. So, and since then,
every now and then gumagawa ako ng mga videos whenever I would encounter a plant na in bloom or nagfo-fruit or there's something special about it, ginagawan ko siya ng videos. Tapos ngayon, nagfo-focus na ako more on mangroves kasi parang yun na yung naging lane ko for now. So yung mga videos mo ngayon on mangroves, saan mo 'to nire-record kapag nagfi-fieldwork din kayo? Yeah. Marami na sa mga videos ko ng mangroves is nati-take during our field work. Pero marami din na bini-video ko, dito sa hometown ko. Basta nagko-kolekta lang talaga ako. Every time na may makita akong bagong plant or mangroves ay nagte-take ako ng video para meron akong, collection ng mga na clips na puwede kong gawan ng video in the future. So paano yun 'pag ano, halimbawa 'pag nagfi-field ka, may mga times ba na pinaplano mo rin na ano, "Ay downtime sa araw na 'to, sa time slot na 'to puwede ako mag-record ng video." May mga gano'ng planning ka rin bang ano, ginagawa? Um, Actually yung nagawa ko pa lang yun during one of our latest fieldworks nung previous fieldwork namin sa Mindoro. Kasi usually, a lot of the times, wala akong free time na as in mag-record ng sarili ko na nagsasalita sa field kasi kailangan talaga magmadali kasi you have to get to the other side bago siya abutan ng tubig. Oo. So, once ko palang nagawa yun as in nung nag-record ako ng sarili ko sa field. Pero yung casually lang na kunyari may ma-encounter ako, mag-video lang ako, ginagawa ko yun, most of the time. Tapos yung voice over, yung script, afterwards ko na lang gagawin. So, ayun. Ano yung hardware na ginagamit mo pang-record, ano lang 'to, phone camera or talagang may dedicated camera ka din na ginagamit? So, meron akong phone ta's meron akong DSLR camera. So either of those. Pero kapag minsan nasa field, hindi ko madadala yung DSLR, yung, Hmm. phone camera ko na lang yung ginagamit. Ayun. So, for anyone na mahilig sa mangroves and, gusto niyo yung forestry na topic, follow niyo si Sean. Ang interesting nung pangalan, eh, Kalikasan. So, very fit yung pangalan dun sa profession mo ngayon. So, saan ka nila ano, anong platforms ka present? So, nasa TikTok at Instagram ako, dun ako primarily nag-a-upload ng videos. So, Kalikasan, TikTok and Instagram. Pero nagsa-start na rin ako mag-upload sa YouTube. Sa Facebook ba wala ka? Na-consider ko before, pero parang na-intimidate ako sa Facebook kasi kapag Facebook mas marami ng mag-review and medyo natakot ako kapag ma-expose ako dun sa audience na yun. Kasi I don't know, scared ako sa baka may mag-comment na, "Oh, nanggagaya ka lang kay Celine Murillo." Which is as in nung first time ko maka-receive ng comment na yun parang medyo na-dishearten ako kasi May gano'n na nagko-comment? there were a few specifically especially nung nagsisimula pa lang ako, hindi ko naman alam na andun pala siya, gumagawa pala siya tapos nung naka-receive ako ng gano'ng comment parang na-demoralize ako kasi ang ganda nga at that point maganda na yung ginagawa niya tapos nagsisimula pa lang ako. Pero I also received other comments saying na we need more people like you in science communication and keep doing what you're doing. Tapos even si Ma'am Celine, very supportive siya sa ginagawa ko. So, I'm just grateful. Tapos yun na lang yung ini-internalize ko na there needs to be more people like us na nagko-communicate ng science. More podcasts like this na nagko-communicate ng science. Kasi important yan. Dapat yung science hindi lang restricted sa academic spaces. Dapat lumalabas rin siya sa to the public. So, ayun. That's why I'm doing what I'm doing. Alam mo yung mga gano'ng content, I mean yung mga gano'ng comments na natatanggap mo dapat ginagawa mo din siya na ano, eh, na content, eh. Ako ako personally yun yung ginagawa ko. 'Pag may nagko-comment ng mga gano'ng mga bagay na alam mo yun, alam mong nangba-bash, ginagawan ko yun ng post para automatic may content ako for that day. So yun yung ginagawa ko sa Facebook. So,
Yun lang yung yun lang yung ang ma-advice ko sa'yo if ever gusto mo mag-ano, extend sa Facebook. So ayun, Sige. pag-isipan mo yung gano'ng Sige, option. ta-try ko kapag nasa Facebook na ako, papatulan ko sila. 3 years na rin ako sa Facebook. Tapos isa sa mga napansin ko, 'pag masyado kang mabait, parang nagpa-plateau din yung growth, eh. Aabot ka dun sa point na kailangan mong pumatol na makipagbardagulan ka kasi tumataas bigla yung engagement. So, ano lang talaga siya, game ng social media. So, ayun, yun lang ma-advice ko sa'yo if ever gusto mo ano, mag-extend sa Facebook. Gets. So, ayun, nakakaisang oras na rin tayo. So before we let you go, Sean, anong mga ma-advice mo sa mga aspiring researchers? Sa mga aspiring researchers, I guess, for ex for aspiring researchers, I would say na keep exploring different paths or different research interests. Kasi dati talaga hindi ko naman interest itong soil CO2 efflux. Pero since tinake ko 'tong path na 'to, as in lumaki rin talaga yung interest ko in studying this. Also in mangroves, as in I explored this path tapos lumalim yung um, understanding ko and yung appreciation ko. Now, nakapag-publish na ako ng paper. Actually, ito yung pinaka-first paper na ako yung first author. Ito yung first author na paper ko. So just keep exploring kasi yung process of exploring, finding out, it's a very fun experience for me. So, yun rin naman ang science eh. Ayun, and last question, ayun nga na-promote na natin yung ano mo, TikTok and Instagram. In addition sa channel mo, do you have anything else to promote? I have a few. Yung lab ko, yung Wetland and Linked Aquatic Terrestrial Ecosystems Research Laboratory, Water Lab for short. Tignan niyo, meron kaming Facebook page. Tapos yung mangrove component ng laboratory namin under Dr. Severina Salmo. We have a website, mangroveecology.com. Tapos in our recent project, we gumawa kami ng data analytic platform called BlueCart, short for Blue Carbon Tracker. So basically, website siya na nagko-consolidate ng blue carbon studies sa Philippines. So if you're interested in blue carbon, check out bluecarbontracker.ph. Tapos, finally, pwede pa ako mag-promote ng bill na Sige, go lang, go lang. okay, so I'd like to promote yung National Coastal Greenbelt Bill. So, isa tong bill that, if passed, will advance the establishment, conservation, and restoration of coastal greenbelts, which refers to mga mangroves and beach forests dito sa Philippines. So, I want people to check it out, support it para ma-institutionalize na yung proper mangrove restoration dito sa Philippines. Hindi na lang tanim-tanim ng rhizophyra kung saan-saan. Very common issue nga yan, 'no? Parang ang dami na ring nag-point out niyan na ano, tanim lang ng tanim, pero maling species. So, ayun, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Sean sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Thank you, Ren. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.